Magandang umaga po sa inyong lahat. Breaking news, mga kababayan. Vice ganda, eh, na-aksidente. Grabe mga kababayan, yung sports car niya, na-disgrasya. Anong nangyari kay Vice ganda, mga kababayan? Nako po, totoo nga ang sinasabi ng mga netizen. Digital ang karma. Dahil po sa kanyang panglalait at pangbabastos kay Caro Dante Marcoleta at kay PRRD, mga kababayan. Nung nakaraang concert niya, talagang pinulutan niya si PRRD at Ka Marcoleta at ginawa niyang katatawanan at talagang binanatan siya ng mga netizen. Ngayon po mga kababayan, ina-involve daw sa accident. Nako mga kababayan, Vice ganda, kinarma. Nako po, matindi ang ganti ng langit mga kababayan. Bago po natin ipakita yan, panoorin po natin ang sinabi ni Vice ganda na kabayo. Imbes na mag-sorry at mag-apology mga kababayan sa ginawa niyang pangbabastos kay PRRD, talagang maraming nagalit dito. Talagang nagmataas mga kababayan. At isa pa, minura niya ang kanyang mga basher. Ang title mga DDS o DDList mga kababayan. Matindi ito mga kababayan. Bago natin ipakita yung car accident, ano bang sinabi ni Vice ganda na tila naghahamon at tila nagyayabang ito na nagmamataas mga kababayan? Ito po ang kanyang sinabi. Matindi si Vice ganda, ang lupit ng muka, ang kapal ng masasama tungkol sa akin tsaka sa ibang tao. Kasi nga demonyo ka diba? Balita ko, ang dami mo na naman doon sinasabing masasama tungkol sa akin at sa iba pang mga tao. Okay lang yan. Ganun talaga. Demonyo ka Bilang isang demonyo, trabaho mo yun. Kaya dapat gawin mo yun. Okay? Ituloy mo lang yan. Kasi demonyo ka O yan mga kababayan, nakita nyo pong sinabi niya. Imbes na mag-sorry, nagmalaki pa si Vice ganda, mga kababayan. Grabe si Vice ganda, no? Matindi, matinik, nagmamalaki na ni katiting na apology wala sa kanya. Nagmamataas si kabayo, mga kababayan, na talagang hinahamon niya ang mga DDS. Kita nyo mga kababayan, no? Tinawag pa na demonyo. Aba, matindi si Vice ganda, mga kababayan. Grabe ito. Talagang ang kapal ng mukha ni Vice ganda. Talagang ayaw tumigil. Grabe ka, Vice ganda. Ibang klase ka. Sumikat ka dahil sa panglalait mo, pangbabastos mo. Si Bitoy nga, sikat na sikat. Kung ikukumpara sa'yo si Bitoy, nako, puwet ka lang ni Bitoy. Vice ganda kung akala mo. Akala mo sikat ka na. Ang higit na sikat dito si Bitoy, si Michael B. Ni minsan hindi ito ng lait. Hindi ginamit ang pangalan ng ibang tao para sumikat. Ikaw, grabe ang ginawa mo. I love you ka pa kay PRRD. Binati ka pa nung kaarawan mo. Ngayon, tinuka mo. Tinuklaw mo na para kang ahas, mga kababayan. Grabe ito mga kababayan. So ngayon, tignan pa natin yung sinabi ni Vice ganda na lalong nagpagalit sa mga taga-suporta ni PRRD na tila hinahamon niya ito mga kababayan.
na ni Katiting na apology, wala talaga. Ayaw niya. Nagmamataas talaga si Kabayo. Ikaw talaga Sodoma ka, nako. Kaya ka nakakarma. Ito po, ipakita po natin ito mga kababayan. Itong ginawa ni Vice Ganda na akala mo kung sino. Ito po mga kababayan. Siyempre, understandable na pinag-iisipan natin kung saan natin ginagastos sa mga pera natin. And we're very grateful na pinili nyo kami na pagkukulan ng mga ipon ninyo, ng mga pera ninyo. Thank you very much. Maraming salamat. So just enjoy the night. Mas maganda akong be in the moment. Alam mo yun yung mga namimiss natin ginagawa, yung being in the moment. Kasi most of the time, naka-cellphone tayo. Diba? So pag nanonood kayo ng concert, habang nagko-concert, cellphone kayo ng cellphone. Ang mga pinayad natin is magsi-cellphone. So saan nyo panonoorin? Sa bahay? So dapat panoorin nyo. Kasi lugi kayo eh. Manonood kayo, isi-cellphone nyo, tapos ipopost nyo. Yung mga hindi nakapagbayad, nakanood ng libre. At ito pang masakit dyan ha, yung mga nanonood dito, yung mga nagbabayad, nag-e-enjoy, hanggang sa pag-uwi, nag-e-enjoy masaya. Yung mga hindi nagbayad, tapos nakinood lang, naklamputan yung pa yung may mga opinion. O mga kababayan, no, nagmura pa. Yung mga hindi daw nanonood at nanonood lang sa cellphone, minura. At sinabi niya ito pa yung mga makakapal ang muka, may opinion. Parang minura pa niya mga kababayan eh. Matinik talaga si Kabayo mga kababayan, ano? Ang tindi ni ni Vice Ganda mga kababayan ha. Sobrang kapal mga kababayan. Eh matapos niyang bastusin si PRRD. Wala man lang mga kababayan, wala man lang apology na marinig. Talagang nagmamatigas na sinasabi niyang demonyo ang mga basher niya. Grabe mga kababayan, yung followers niya. Talagang paubos na mga kababayan. Dating 30 million, ngayon 19 million na lang. Tindi ng karma, digital. Ngayon mga kababayan, ipakita natin yung car accident. Na disgrasya daw si Vice Ganda. Na paano si Vice Ganda? Nako po mga kababayan, matindi ito. Wag naman sana ha. Sana nasa mabuting kalagayan ito mga kababayan si Vice Ganda kasi nakita ko sa YouTube title, Vice Ganda na disgrasya. Grabe talaga ang karma mga kababayan. Dahil sa kanyang pagmamalabis, akala niya yung sarili niya pinakamataas na. Akala niya siya na yung pinakamaganda. Makapanglait, akala mo hindi pangit mga kababayan. Akala mo siya yung pinakamagandang prinsesa. Pero prinsesang pala ito. Grabe si Vice Ganda mga kababayan ha. So nasaan na ba yung car accident dito mga kababayan? Grabe si Vice Ganda ha. Kinarma ng tuluyan. Ito po mga kababayan. Ito. Damay pala si Vice Ganda sa road accident. Nako po mga kababayan. Vice Ganda na involved sa car accident. Nako mga kababayan. Digital. Yung karma. Yung ganti ng langit. Digital. Tindi mga kababayan. Ito na ba yung sinasabi ng mga netizen? Na talagang ang karma is around the corner? Nako po. Ito na po mga kababayan. Pakita natin anong nangyari kay Vice Ganda. Ito po. Ito po sa ano ito? Saang lugar ito mga kababayan? Ito po. Barrier. Umangkas talaga sa barrier, oh. Tatlo. Grabe mga kababayan, naipit to. Barrier. Umangkas talaga sa barrier, oh. Grabe. Ayun oh, dami pala si Vice Ganda sa road accident. Grabe. Mga kababayan, yung sports car niya
May yupi-yupi. Kumusta kaya si Vice Ganda mga kababayan? Nakaligtas ba ito? Wag naman sanang mga kababayan. Dahil tao lang ito, mga kababayan. Nagkakamali. Pero mga kababayan, yung kanyang ginagawa sa kapwa-tao, talagang karumal-dumal. Grabe ka, Vice Ganda. Sana nasa mabuti kang kalagayan. Sabi dito, Vice Ganda involved sa car accident. Naipit yung kanyang sasakyan sa barrier. Naipit ng malaking traffic. Malaking tracking. Grabe mga kababayan, oh. Barrier? Umangkas talaga sa barrier, oh. 3. O yan mga kababayan, nako po. Kumusta kayo si Vice Ganda? Mamaya mga kababayan, ipakita ko sa inyo yung si Vice Ganda kung anong nangyari sa kanya. Balikan po natin itong sinasabi niya dito. Kung ano pang mga banat niya sa mga netizen. Kasi binabanatan niya yung mga netizen, mga kababayan eh. I-check ka natin ito. Binabanatan niya yung mga netizen. I-check natin. Para po makita nyo ano yung binabanat ni Vice Ganda. Ito po, mga kababayan. Bumabanat po sa mga netizen eh. Ito po. Ayaw talagang tumigil. Talagang hinahamon niya yung mga DDS. Ginagalit niya mga basher niya na tinawag na demonyo. Ngayon, na-aksidente tuloy. O mga kababayan, di ba? I-check natin. Ito po. Nasaan yung sinasabi ni Ito po, mga kababayan, si Vice Ganda talagang nangahamon eh. Ito, nagmumura pa. Tinawag pa na demonyo ang mga basher niya. You have one job, so you better do it. Okay? Huwag mong isipin ang sinasabi ng mga tao. Ituloy mo lang yung pagsasabi ng masasama tungkol sa akin, tsaka sa ibang tao. Kasi nga, demonyo ka eh. Diba? O yan mga kababayan, tinawag na demonyo. Aba, ang lupit ni Vice Ganda. So ano bang sinasabi niya dito mga kababayan? Ito po. I-check natin yung ibang balita dito kay Vice Ganda. Ito po, Vice Ganda details. Road crash in viral video. Nako po mga kababayan. Ito po. Facts of the of the events. Anong nangyari, saan, anong oras, anong petsa? Saturday night, actually Sunday na ng madaling araw kasi mga mga 12:30. Okay. Sa Katipunan, sa tapat ng gasoline station paglabas ng subdivision namin yung pa-U-turn ng UP. May papunta ako ng kasi ng BGC kasi may makikita kami ni Bong dahil birthday ni Wendell Ramos kaya nasa kalsada. Mga bandang 12:30. So, kalalabas-labas pa lang ng gate ng subdivision namin. So, nagka-candy crush lang. Tapos narinig ko, parang may sumabog na bomba sa likod ko. Yung ang lakas-lakas talaga. Biglang, oh my God! Yung gano'n ako agad. Tapos pag yung security ko, napamura na. Okay. Ayan mga kababayan. Buti na lang nakaligtas si Vice Ganda. Sana Vice Ganda sa susunod, magbagong buhay ka na. Baguhin mo na yung ugali mo na parang basura. Paano pag naulit yan? Buti may second life ka. Pag hindi, magkita kayo ni San Pedro. Yan kasi sobrang sama mo kasi nakarma ka tuloy. O ngayon, magsisi ka na. Mag-apology ka. Isipin mo na kung sino-sino yung ginawan mo ng masama. Tawagan mo na sa phone. Sabihin mo mag-sorry ka na. Sabihin mo, sorry na, Nanay Christy. Pasensya na po kayo sa kasalanan ko. Yung mga ginawa kong panlalait sa'yo. Na tinawag kitang demonyo. Tatay Digong, pasensya ka na.
Sana mapatawad niyo po ako. Pasensya na po kayo, napag-utusan lamang po ako ng amo ko na si Tambaloyloy. Mga DDS, sorry po, pasensya na po kayo. Dahil joke lang naman yun. Pasensya na po kayo kasi trabaho lang. Napag-utusan lang ako ng amo ko. Dapat ganun. Ikaw nagmamalaki ka pa. Akala mo hindi ka nababagsak. Akala mo para kang agila na hindi na dadapo sa lupa. Akala mo hindi ka na lalanding sa lupa. Akala mo isa ka ng hari. Daig mo pa si Haring Solomon. Makaasta, akala mo untouchable ka na. Gusto mong sumikat pero naninira ka naman ng tao para lang sumikat ka. Anong gagawin mo sa kasikatan mo kung ang mga naaapakan mo galit sa'yo? Sumikat ka nga dahil sa ibang tao, dahil sa panglalait mo. Bakit si Bitoy? Si Marian Rivera, si Dennis Trillo, mga sikat naman yan. Sila Michael B, sila The Wonders, mga sikat yan. Sumikat sila, hindi naman sila nang lalait, pero ikaw ginagamit mo ang ibang tao. Parang si Jessica Soho, nilait mo. Si Nora Honor, na sumikat dahil sa kasikatan niya sa may utak siya, pero ikaw, dati mga komedyante gumagamit ng utak, pero ikaw, ginagamit mo ang ibang tao para sumikat. Nasaan yung utak mo? Di ba mga kababayan? Iyan kasi, buti, nakaligtas ka. Buti, binigyan ka pa ng panibagong buhay mo. Kung ako sa'yo, Vice Ganda, ako wala akong ano sa'yo. Nasaktan lang din kami dahil sa ginawa mo kay PRRD. Bilang nagmamahal kay PRRD, isa ako sa 100 million na bumoto sa kanya, nasaktan din ako. Dahil sa ginawa mo, napaka-insensitive mo. Sabi pa ni Pokwang. Ano sabi ni Pokwang? Huwag daw idamay yung nanay mo. Kasi nga, matanda na. Hindi naman artista o isang politiko. Bakit dinadamay ng netizen? Ikaw, Pokwang, mag-isip-isip ka din. Kung gusto mong sumausaw, ayusin mo yung comment mo. Kung ikaw yung nanay mo, si PRRD, sa isang panahon naging anak ka niya at nakulong si PRRD. Ngayon, nasa dahig. Anong gagawin mo? Ginamit ni Vice Ganda na pulutan sa kanyang barkadahan na inuman. Pinulutan ng ang tatay mo sa kananay mo. Sinabi niya, tuwang-tuwa sila habang nagchichismisan. Yung tatay mo nasa kulungan. Tapos pinagyabang sa kanyang mga kaibigan. Ganyan ang ginawa ni Vice Ganda Pinulutan niya si Tatay Digong. Ngayon, binabas ngayon ng netizen na 100 million. Itong nanay niya. Paano daw kung ang nanay mo ay magaya kay PRRD, anong magagawa mo? Anong gagawin mo? Mananahimik ka? Matutuwa ka kasi joke lang yon? Di ba mga kababayan? Tapos ayaw mo pang mag-apology. Sinasabi mo, tinatawag mo pang demonyo ang mga nag-aano sa'yo. Mga kababayan, ito si Vice Ganda, tinatawag na demonyo yung yung kanyang mga basher mga kababayan, ito ulit-ulitin natin. Balita ko, ang dami mo na naman doon sinasabing masasama tungkol sa akin at sa iba pang mga tao.
Okay lang yan. Ganun talaga. Demonyo ka eh. Bilang isang demonyo, trabaho mo yun. Kaya dapat gawin mo yun. Okay? Ituloy mo lang yan. Kasi demonyo ka eh. You have one job. So, you better do it. Okay? O, tignan nyo mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Tinawag na demonyo mga basher niya mga kababayan. Imbes na mag-sorry, ayaw mag-sorry eh. O, di ba mga kababayan? O, eto. Vice ganda pinagtripan ni Christopher Min. Pero mabait ka na ngayon. Mabait ka na. Mabait ka na ngayon. Hindi po pa rin. Hindi pa din. Sakto pa rin. Kumamin ka, ba't kumamin? Kaya pala kinanta mo demonyo. Hindi, joke lang. Sikat yan ngayon, yung demonyo. Oo. Yung mga sikat yun, may lalabas lang sa Netflix, yung P-pop Demonyo Hunters. Pipa? Sino bida dun? P-pop Demonyo Hunters. Sino kaya bida dun? Kasi merong K-pop Demon Hunters. Yes. P-pop Demonyo Hunters naman. Sino yung mga nandun? Ang mga bida dyan, sila Christopher Min, yun ang mga bida dyan. Tama na! Kausapin natin yung mga hurato! O, tignan nyo mga kababayan. Paano kung nanay mo yan, pokwang si Christopher Min? Hindi niya ginagalang. Tignan nyo. Kaya edad lang ni Tatay Digong yan, si Christopher Min. Kaya anong ginawa niya, binabastos din niya. Hindi din niya ginagalang. Diba? Ginagawa niyang pulutan sa kanyang, tignan mo, ginawang pulutan. Diba? O, ano ba sabi ni Christopher Min dito? Pero kahit pasaway ito si Art, ang ganda ng Sumasakit ulo mo, Ogie. Bakit sumasakit ulo mo? Kanina pa ako may microwave. ito na, pakinggan. O, tignan nyo mga kababayan, palakpakan naman yung audience, palakpakan naman yung mga audience yung bobo at sa mga tanga. Mga kababayan, palakpakan para masaya. O, tignan nyo nung ginagawa ni Vice Ganda. O, ano pa sabi dito? Impeachment! O, tignan natin mga kababayan yung iba ha. Talagang, o, eto pa. I challenge you, Vice Ganda, maglabas ka ng video kung saan ka sinabihan ng masama ni PRRD. Magkakaalaman sino ang demonyo. O, tignan mo mga kababayan. Kina-challenge si Vice Ganda na maglabas ng isang video na siniraan siya sinabihan siya ng masama ni Tatay Digong. Ayan o. Sabi ni Jean Paul Manuel, Vice Ganda, makinig ka. I challenge you, Vice Ganda, maglabas ka ng video kung saan sinabihan ka ng masama ni PRRD. Magkakaalaman kung sino ang demonyo. Tignan mo. Maglabas ka daw ng video kung merong sinabi si PRRD na masama tungkol sa'yo. Tignan mo, sinasabihan mo na demonyo. Yung mga nagmamahal kay PRRD, sinasabihan mo ding demonyo si PRRD. Grabe si Vice Ganda mga kababayan. Oh, eto ba? Sino kayang pinatamaan na demonyo? Eto po. Marami nandito, nagpunta kasi gusto nilang makita ang suot ko at marinig yung mga punchline kong controversial bukas. Marami dito kasi sinusupport ako kaya nandito sila. Pero marami din nandito kasi magbibideo tapos yung supply ipopost sa TikTok para mabash ako. I know what you're doing, mga demonyo kayo. Marami nandito. O mga kababayan, nakita nyo. Talagang matigas ang mukha nito, mga kababayan. Tinawag na demonyo ang mga basher na nangbabas sa kanya. Na talagang ayaw niyang mag-apology. O kita nyo, na-disgrasya ka. Na-car accident ka, naipit. At halos mahati yung sports car mo.
Buti, binigyan ka ng, ng second life. Kaya Vice Ganda, ngayon pa lang, humingi ka na ng tawad kay PRRD at sa mga nasaktan mo, lalong-lalo na sa pamilya niya. Isipin mo, ginawa mong pulutan sa pagpapasikat mo para sumikat ka pa. Di ba, laos ka na. Ngayon, papasikat ka na naman. O mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Kay Vice Ganda, na tinawag na demonyo, yung mga netizen na DDS. O mga kababayan, kayo na pong humusga dito. Ano din ang masasabi nyo? Na involved sa car accident at binigyan pa ng second life itong si Vice Ganda. Mga kababayan, ito na ba ang panahon para magmuni-muni siya? Dahil marami siyang natapakan at pinaiyak na mga tao para sumikat siya, ginamit niya ito para mangibabaw sa kanyang kasikatan, pero sa masamang paraan. Di ba mga kababayan? Magpakita ka ng video. Hinamon siya ng isang netizen na DDS. Magpakita ka ng video na sinasabi ni PRRD na masama tungkol sa'yo, Vice Ganda. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Isang like po, isang share, at isang subscribe. Kaya mga kababayan, lesson learned po ito. Huwag tayong magmataas. Huwag tayong mangapak ng tao para lang tayo sumikat. Huwag nating gamitin ang ibang tao para sumikat tayo. Di ba mga kababayan? Maraming salamat po. Ako si The Wonder sa Philippines, ang inyong kaibigan, ang inyong kachika na laging may ebidensya. Salamat po ng marami mga kababayan. Mabuhay po.